Sa oras na ito, tayo manalangin mga kapatid. Yuko po natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Dakila naming Diyos, aming Ama, sa oras na ito, lubos po kami nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat sa lahat ng bagay, sa biyaya, sa pagpapala na yung pinagkaloob sa amin, at sa mga bagay pa, Panginoon, na aming tatanggapin, na ito'y nagmumula sa iyo. Hayaan na ito ay aming pasalamatan. Hayaan na itaas namin sa iyo ang lahat ng aming pasalamat pagkilala, Panginoon. Kaya sa oras din naman na ito, Panginoon, alam ko na ang bawat isa amin ay nakadulog na sa iyo at umaasa, Panginoon, na mayroong kalayaan ang aming puso at isipan para pakinggan ang iyong mga salita. Kaya sa oras na ito, Panginoon, muli po, paumanhin, patawad sa napakarami namin pagkukulang, mga kainaan, mga kapabayaan, Panginoon, na ito ay nagdala sa amin sa panghihina, sa pagkukulang, sa panlalamig, Panginoon, ano pa mang bagay, Panginoon, na hindi matuwid na nakikita mo sa amin, ay amin ito na ibinababa ang aming sarili, na kami tulungan mo, Panginoon, na kung paano napakinggan namin noong nakarang linggo, na si David ay in-encourage ang kanyang sarili, Panginoon, ay ganyan din naman nawa ang bawat isa amin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, hingit siya pa na maranasan sa araw na ito. Abutin mo ang bawat isa amin, pagpalain mo, Panginoon, kung paano mo kami pinagpala sa mga panahon pa na nakalipas, Panginoon, ay pagpalain mo po muli ang bawat isa amin. Pinagpala mo kami kanina, Panginoon, at yun din naman sa oras na ito, kami po muli ay umaasa, tumitingin sa iyong mga salita, na kami po ay abutin mo, pagpalain mo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na narito, maging yung mga kapatid namin na mayroong desire na makasubaybay sa kanila sa aming live streaming sa araw na ito, Panginoon. Huwag mo silang pakalimutan, Panginoon, kundi sila po ay alalahanin mo din naman, Panginoon. Kaya sa oras na ito, may mga kapatid din namin, kagaya ng request kanina sa panalangin, na mayroong mga kapatid na nagpaabot ng kanilang mga dalangin na dahilan kaya sila hindi nakaparito, dahilan sa mga dalangin na ito ng healing, ng peace, Panginoon, sapagkat mayroong mga kapatid, especially ang aming kapatid Brother Entoy, na hindi nakatulog kagabi. Bigyan mo siya ng mainam na kaisipan, Panginoon, na bigyan ng kapayapaan, nang sa gayon, anumang mga bagay na kanyang iniisip, Panginoon, sumasagi sa kanyang isipan, na ito ang dahilan para hindi siya makatulog at makapagpahinga ng maayos. Lord, sawayin mo ang kaisipan na ito na inilalagay ng kaaway. Bigyan mo siya ng mainam na pagtitiwala sa iyong mga salita, Panginoon. Pag-iman si Jasmine, si Jaira, Panginoon, na mayroong lagnat sa oras na ito, bigyan mo ng kagalingan, Panginoon. At sino pa man, mga kapatid, na di ko alam kung may mga kapatid pa na nagpaabot, Sister Crystal, Panginoon, na mayroong vertigo at pinagdaraanan din, Panginoon, dahilan ito ay hindi nakadalo sa araw na ito. Abutin mo siya, Panginoon, sa kanilang tahanan. Pagpalain, Panginoon, ang mga kapatid namin na ito. Mag-iman yung mga kapatid namin di nakaparito sa dakong ito. Tuman ay dahilan ng panlalamig, ano pa mang mga suliranin, mga pagsubok, Panginoon, na pinagdaraanan, na mayroon mang pagkatisod, Panginoon, dahilan na hindi nakapaparito sa dakong ito. Lord, hallelujah, ikaw po ang mag-aksyon sa mga problemang ito, mga pagsubok na ito, sapagkat kung kami lamang sa aming mga sarili, mayroon kaming mga ministry bilang diakono, Panginoon, pastor, marahil pwede kami mag-reach out, Panginoon, pero batid namin na ikaw pa rin ang nakakapagkumbinse, ikaw ang nakakapagsettle ng puso, Panginoon. Kaya amin itong pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang siyang magsaayos ang mga bagay na ito. Yamang ang panahon namin na kinabubuhayan, Panginoon, ay napakalapit na. Patuloy mo kaming isaayos, Panginoon. Patuloy mo kaming patibayin. Patuloy mo kaming palaguin sa pananampalatayang ito. Ganyan din naman sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin na ang munting pangangaral sa umagang ito ay gamitin mo, Panginoon, para ipaalala sa amin ang ilang mga bagay na nais mong ipaabot, Panginoon. Sapagkat ako ay naniniwala, Panginoon, na ang mga pagtuturo at pangangaral, Panginoon, na ito ay nanggaling sa iyong salita. Ito ay minsan paalala sa amin
At sa iba, Panginoon, na hindi pa ito alam, ito ay pagtuturo, ito ay pagpapaunawa mo, Panginoon, sa bawat isa. At anuman na pangangailangan namin, Panginoon, ay amin itong pinagkakatiwala sa iyo. Patuloy namin itong hiling at tinataas sa iyo. Samo sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At hindi pagpapakaabala, mga kapatid, nais ko kayong anyayahan. Samahan niyo ako sa 1 Samuel Psalms chapter 37, verse 4 and verse 5. So, ito po ay isang pamilyar na talata na sa mga nagbabasa ng banal na kasulatan ay alam ko na pamilyar po ito sa inyo. Sabi rito, mga kapatid, sa Psalms 37 verse 4 hanggang verse 5, Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine hearts. And verse 5, Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So sabi sa Tagalog, mga kapatid, para makita natin saan ba tayo tutungo, mga kapatid. Sabi rito, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan Kanya ng nasa ng iyong puso. In verse 5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Can we say amen to the word of God? Amen. At ang Diyos ang magpala ng Kanyang mga salita. Hallelujah, malaya po kayo makakaupo sa oras na ito. Amen. So, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa atin. So, sa ating kapatid na mayroong kaarawan sa araw na ito, Sister Jenny. So, sa blessed happy birthday sa ating kapatid. At si Ate si Ate Jane kahapon ay nagdiwang din ng kaarawan. Happy birthday ulit, Ate Jane. At kay Brother Joshua, sa mga susunod na mga araw ay happy birthday. At sa amin din, na next week, happy birthday din, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon sa biyaya. Salamat sa Panginoon sa buhay, sa kalakasan, at sa napakaraming mga pangangailangan na Kanyang pinagkakaloob sa bawat isa atin. So, sa oras na ito, mga kapatid, pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? So 10:44 mga mahal na kapatid, at tayo po ay magpasimula sa ating pag-uusapan. So ang nayanda ko po sa araw na ito ay loobin ng Panginoon ay wag naman maging mahaba. So dito po, mga kapatid, sa Psalms 37 verse 4 to 5 ay alam ko na pamilyar ito sa inyo at desire din po ng bawat isa atin na nais na lumago. Dahil ang sabi rito, mga kapatid, ay delight thyself also in the Lord. So yan po ay magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan Kanya ng nasa ng iyong puso. So malimit kasi, mga mahal na kapatid, sa mananampalataya, nagiging maligaya sa Panginoon matapos na tumanggap ng mga desires ng kanyang puso, ng kanyang mga dinadalangin sa Panginoon. Pero nandito, mga kapatid, ang nauna ay magpakaligaya ka muna sa Panginoon at ang mga nasa ng iyong puso ay ibibigay sa iyo. So, pero ang mga tao kasi, mga kapatid, bago maging maligaya, ipagkaloob muna yung kanilang mga kahilingan. So, baliktad po kasi yung parang nangyayari, mga kapatid. Pero ang biblical na paraan sa bagay na ito, mga kapatid, ay kailangan muna nating magpakaligaya sa Panginoon. Magpaka-delight tayo, magkaroon tayo ng kasiyahan, magkaroon tayo ng kagalakan sa Panginoon, at anumang dalangin natin, anumang nasa ng ating mga puso, ito ipagkakaloob na lamang sa atin ng ating Panginoon. So yan po, mga kapatid, ang biblical way paano ba tayo
magtamo ng mga bagay na ninanasa ng ating mga puso. So nawa, malinaw naman po ito sa atin mga kapatid. At tulungan nawa tayo ng Panginoon. Paano ba ito magkakaroon ng katuparan? Paano ba ito mararanasan? Paano ba ito mangyayari sa buhay natin? So yung title ko po mga kapatid sa umagang ito ay When God Becomes Your Delight. Kapag ka ang Diyos ang naging kaligayahan mo, ano ba yung mangyayari sa atin mga kapatid? So napakalinaw. Anumang mga dalangin natin sa Panginoon, ipagkakaloob niya. Kagaya po doon sa Matthew chapter 6, verse 33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? So, uunahin natin yung kalooban ng Panginoon, uunahin natin yung salita ng Panginoon, at ang mga bagay na pangangailangan natin ay pagkakaloob na lamang niya. So, halos hindi po naglalayo sa Psalms 37 verse 4. Amen ba mga kapatid? And sa verse 5, sabi rito, Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So minsan kasi, to see is to believe, yung mga tao, kailangan munang mayroong mangyari bago magtiwala sa Panginoon. Di ba? At yan po ay isang delikadong bagay. Dahilan dyan po nahulog yung bayan ni Israel. Kagaya nga po nung tinalaki ng ating kapatid kanina, nais nila ng tanda mula sa ating Panginoon. Salamat na lamang dahilan hindi nagsalita ang Panginoon. Dahilan kung nagsalita ang Panginoon sa panahon na yon, kung ikaw talaga ang Kristo, magpakilala ka. Di ba? Although nandoon na yung tanda, ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang tingnan mga kapatid. Dahilan iba yung gusto nilang mangyari kaysa sa bagay na kanilang nakikita. Amen. So, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So, tingnan muna natin mga kapatid, pag-aralan muna natin sa umagang ito, sa Romans chapter 7, verse 14 to 25. So, mayroong kalagayan ang tao mula ng mahulog sa pagkakasala tungkol sa Garden of Eden. Sabi rito sa verse 14, So, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. So kung inyo pong isi-search ang salitang delight sa Biblia, napakarami pong lalabas dyan mga kapatid. So maraming lalabas dyan, especially sa Psalms, doon sa Genesis, mayroong lalabas doon. Marami mga kapatid. At sa New Testament, ilang verses lamang yung lumabas. So pagka pinag-usapan ng delight, ipupuntuhin tayo ng banal na kasulatan na delight, mag-delight tayo sa salita ng ating Panginoon. Mag-delight tayo sa statute ng ating Panginoon. Mag-delight tayo sa mga kalooban ng ating Panginoon. Kaya dito, binanggit dito, For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Sapagkat nalalaman natin ang kautusay sa Espiritu. So yun talaga mga kamahal na kapatid, yung programa ng Panginoon na yung kautusan ay spiritual. Pero dahilan hindi maabot ng mga tao sa panahon na nakalipas, especially sa bayan ni Israel, sila ay bigo na sundin ang kautusan. Dahilan sa kalagayan din naman ng laman ng isang tao. Verse 15. So dito na po, pinapakita na po ni Apostol Pablo, sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapwat ang kinapupuotan ko, yaon ang ginagawa ko. So mayroong paghahati, mga mahal na kapatid, na iba yung outward, yan po yung laman, at iba yung inward man. So mayroong kaisipan ng laman, sabi pa nga ni Apostol Pablo, ang aking espiritu ay may ibig, ngunit ang aking laman ay mahina. So paano nagiging mahina ang laman? Na sinasabi ni Apostol Pablo, dahilan yung laman ay mahina sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Sa kabila na mayroong nasa ang ating mga espiritu, yes, dahilan tayo ay binagong na ng ating Panginoon, tayo ay pinanganak na muli, nagkaroon ng panibagong buhay sa atin. So yun po yung iniingatan natin
na ito po, mga mahal na kapatid, ay kailangang lumago. Kailangang tumibay. Kailangang mabuhay yung buhay na mayroon sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon din naman. So sabi rito, sapagkat yung ginagawa niya ay hindi niya nalalaman. Bakit kaya ganun? Sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapwat ang kinapupuotan ko, yaon ang ginagawa ko. So malimit na rin po ito na ipangusap sa atin. So alam ko na masusundan niyo po ito, mga kapatid. Verse 16, ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. So medyo malalim, mga mahal na kapatid. Patalinhaga. Pero kagaya nga po ng sinasabi ko, mga kapatid, paulit-ulit naman na itong ibinabahagi sa atin nawa ay masundan na po natin, mga mahal na kapatid. So sabi nga po nung nakaraang Miyerkules, work out your own salvation. So mayroon po tayong gagawin, mga mahal na kapatid. Hindi lang para pakainin tayo, kundi tayo rin mismo ay magsikap paano tayo kakain ng salita ng ating Panginoon. Dahilan wala naman pong mananampalataya dito na lalago na mananatili lamang na palaging siniserban ng salita ng Panginoon. Kasi tayo rin mismo, kailangan din natin hanapin yung pangangailangan natin. Di ba? Kagaya po ng isang bata. Nung bata pa sila, yung pangangailangan nila ibinibigay sa kanila. Pero nang sila ay lumaki na, especially makapagtapos na sa pag-aaral, so sila na po yung maghahanap ng kanilang mga pangangailangan din po. So ganun din po ito sa atin. Na baka yung ginagawa natin, nag-aaral lang tayo kung kailan nandito tayo sa simbahan. So hindi po yun yung pinaka-ideal na ginagawa ng isang totoong mananampalataya. So sabi pa rito, ngunit kung hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Next verse, verse 17. Now then, it is no more. So kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. So yan po kasi, mga mahal na kapatid, yung mystery ng laman na ito. Bakit ba gusto ko namang lumago, pero bakit hindi ko nagagawa yung nais na ipagawa sa akin ng ating Panginoong Jesucristo? So bakit kaya, mga kapatid? So walang ibang makakasagot niyan kundi kayo rin at ang ating Panginoon sa inyong intimate na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Verse 18, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. So yung desire nandoon, mga kapatid. Pero yung paggawa, yung pagsunod ay tila baga, hindi masumpungan. So yan po yung kailangan natin i-work out. Dahil napakaganda po ng ating pinakateksto na delight thyself also in the Lord. Pero kapag binabasa natin ito, napakaganda. Pero paano ba natin gagawin na mag-delight sa Panginoon? Paano ba natin gagawin na magpakaligaya sa Panginoon? Yes, may mga sarili po tayong idea paano natin gagawin na magpapakasiya ako sa Panginoon. Mayroon tayong maiisip, magpapasting ako. Mayroon akong naiisip na mananalangin ako sa Panginoon ng mahaba. Pero minsan, nandyan yung mga distraction, mga kapatid. Gusto kong mag-consecrate sa Panginoon. Gusto kong mag-concentrate sa Panginoon. Gusto kong ilaan yung isang araw sa Panginoon. Pero hindi natin magawa dahilan sa kalagayan natin. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin gawin yung napakaraming mga bagay. Di ba? Napakarami nating paraan na pwedeng isipin para magawa natin na magpakaligaya sa Panginoon. Dahilan naintindihan natin sa araw na ito na kung magagawa nating magpakaligaya sa Panginoon, anumang nasa ng ating puso ay pagkakaloob sa atin niya. So, kumbaga yung nasa ng ating puso, madali na lamang na ibibigay ng ating Panginoon kung magagawa nating magpakaligaya sa Kanya. So, gusto ko kayong dalhin, mga mahal na kapatid, sa pagtatanong, paano ba ako makakaranas na maging maligaya sa Panginoon?
Yan po yung tanong, mga kapatid. Paano ba natin mararanasan ang bagay na ito sapagkat ito ay napakasarap, mga kapatid? Napakasarap na umawit sa Panginoon na ikaw ay masaya, nagagalak, walang anumang iniisip. Pero ang struggle dito, mga mahal na kapatid, paano natin ito gagawin? Paano natin ito isa sa katuparan sa buhay natin? Di ba? Kung kagaya nga po nito, yung binabasa natin, yung gusto ko, hindi ko magawa. At yung bagay na ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Sasabihin mo kapag ka ikaw ay nananalangin sa Panginoon, Lord, nais kong maglaan ng panahon sa pagbabasa ng iyong salita at sa pagbubulay-bulay ng iyong salita. Magandang bagay, mga kapatid. Pero kapag ka gagawin na natin, nahihirapan na tayo at hindi na natin magawa. Di ba? Yan yung nature ng tao, mga kapatid. Nature ng tao na gusto mong gawin yung mabuti pero hindi mo nagagawa. At yan yung struggle na meron sa physical nating ito, na sabi rito, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid, ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Gusto mong manalangin ng mahaba, pero nakakaisang minuto ka pa lang, wala na, inaantok ka na, distracted ka na. Dito na lang nga sa church, mga kapatid, dati mainit, distracted na tayo. Pero ngayon na malamig na, yes, dati walang inaantok kasi mainit eh. Kung kailan malamig na, madami nang inaantok, struggle pa rin, mga kapatid. Maganda na yung pakiramdam, struggle pa rin. Di ba? Yan po yung laman na hindi natin maintindihan. Di ba? Gusto natin gawin yung tama, yung mabuti, nahihirapan tayo. Dahil yung laman na ito, sabi nga po, hindi po ito makukonvert kailanman. Kailangan itong baguhin, kailangan itong palitan ng makalangit na pangangatawan. Pero salamat, mga kapatid, di man makonvert yung laman na ito, ang mahalaga, yung pagkatao nating loob, yung inward man, ay may desire na inilagay ang ating Panginoon. At yung desire na yan, mga mahal na kapatid, habang nandyan yan sa ating pagkataong loob, dapat nating pakaingatan. Dapat nating pakapahalagahan, mga kapatid. Dahil kung patuloy natin itong hindi pahahalagahan, hindi pakikinggan ang sinasabi nito, maglaan ka ng panahon sa salita ng Diyos, maglaan ka ng panahon sa pagbubulay-bulay, sa pagbabasa, sa pag-aayuno at sa napakarami pang mga bagay, pag-awit sa Panginoon, at kapag ka hindi natin yan nagagawa, unti-unti po yan na manghihina, unti-unti po yan na hindi na natin hanggang sa hindi na natin mapakinggan ang pangungusap ng Espiritu. Kagaya po kanina, mga kapatid, yung ating, yung abogado natin, mga mahal na kapatid, di ba? Na siyang nagtuturo sa atin ano ba yung dapat nating ginagawa. Kapag ka patuloy natin hindi yan pinapakinggan, mga kapatid, then unti-unti rin naman na tuluyan na hindi tayo makakapakinig ng mga sinasabi ng Espiritu ng ating Panginoon. Pero sabi nga, mga kapatid, gaano man kalayo yung hakbang na gawin natin papalayo sa ating Panginoon, still, isang hakbang lang pabalik ang papunta sa ating Panginoon. And I hope na naintindihan nyo yung bagay na yun. Diba? Gaano man kalayo yung ilayo natin sa ating Panginoon, isang hakbang lang pabalik sa Kanya, makakabalik tayo. Di ba? So alam nyo na yun, mga mahal na kapatid, manumbalik tayo sa Panginoon, isang hakbang lang po yan. Magsisi tayo at alisin yung mga bagay na nagdala sa atin sa paglayo sa Kanya. So verse 19, sabi rito, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Verse 20, datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. So kahit po maborn again tayo, nandiyan pa rin po yung kasalanan. Kaya kung hindi po tayo magiging mapagbantay, mga kapatid, yes, yung panlasa na meron ang sanlibutan, nandyan po yan, hindi po yan mawawala, mga kapatid.
Pag balik ta rin man tayo, ibitin man tayo, nandyan pa rin yan. Hindi po yan mawawala, mga kapatid. Di ba? Especially kung walang nakakakita sa atin, magagawa natin yung mga bagay na ninanasa ng laman na ito. Kung hindi po tayo magiging mapagbantay. At alam nyo yung mga bagay na yon, mga kapatid. Verse 21, sabi rito, kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Di ba? Napakahirap ng buhay na to. Gusto mong gawin na maglingkod sa Panginoon, gusto mong magpakaligaya sa Panginoon, pero bakit di mangyari-yari sa buhay natin? Dahilan sa laman na ito. Kaya yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, sa bawat pagkakatipon, na yun na lamang yung panahon, mga mahal na kapatid, na magkakaroon tayo ng kapahingahan, bakit minsan hindi pa natin nagagawa para sa Kanya? Di ba? Dahilan sa laman na ito, sabi nga ng ating kapatid kanina, tinanong niya, kasalanan po ba yung hindi pagdalo ng gawain? Yes, kasalanan po yun, mga kapatid. Kasi sabi ng ating kapatid, sabi rin Apostol Pablo, yung bagay na naiintindihan mong tama at hindi mo ginagawa, ito'y kasalanan sa iyo. Mas mabuti pang wala ka palang naintindihan para hindi na maituring sa iyo na kasalanan yung bagay na yon. Kaya mga kapatid, habang tayo ay natututo, habang tayo ay pinauunawaan ng ating Panginoon, yes, bumibigat po yung responsibilidad natin. At habang bumibigat din yung responsibilidad natin, mga kapatid, kapag ka nagagawa din natin yan ng mayroong kasiyahan, mayroong delightful na pakiramdam sa ating pagkataong loob, yes, He will give the desires of our hearts, mga kapatid. So anuman ang mga desire nyo, mga dalangin nyo sa Panginoon, kung kayo ay masaya na ginagawa ang bagay na ito, ako naman ay umaasa at nagtitiwala na yan po ay pagkakaloob ng ating Panginoon. Bakit ko po nasabi, mga kapatid? Kasi ako mismo, naranasan ko po yan, mga kapatid. Kung babalikan ko lang mga panahon na nakalipas, kung tayo ay magpasimula sa paglilingkod na ito sa Panginoon, nang tayo ay unang mabautismuhan sa Panginoon, di ba? Kung seryoso tayo at masaya tayo sa bagay na ginagawa natin, magagawa natin na maglingkod sa Panginoon na mayroong kasiyahan sa ating mga puso. At napakasarap balik-balikan kapag tayo nanghihina, tayo ay mayroong mga pinagdaraanan, balikan lang natin yung mga bagay na nangyari sa nakaraan na makapagbibigay ng kasiyahan at paaalala natin paano tayo naglingkod, paano tayo lumago, paano tayo nakaranas ng mga pagsubok. Still, salamat sa Panginoon dahil hindi po tayo pinabayaan, mga kapatid. Hindi niya tayo pinabayaan noon, magpahanggang sa ngayon, mga kapatid. At salamat sa Panginoon dahilan nandito pa rin tayo naglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, mayroon pa siyang plano sa buhay natin. So, sabi rito, natapat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Verse 21. Kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Verse 22. For I delight in the law of God after the inward man. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Although, mga kapatid, yung laman natin ay hindi sumusunod sa nais natin, yung gusto nating gawin na mabuti, di natin magawa. Gusto nating i-reach out yung kapatid, pero sa halip, ang nangyari, nagkaroon pa kayo ng problema. Yung concern mo lang naman na i-follow up siya, naging dahilan para magkaroon kayo ng problema. Dahilan sa katangian ng laman na ito, mga kapatid, sabi pa nga, mga kapatid, ilan nung nakaraan, nagkaroon ng ilang mga bagay na pangyayari, nag-reach out sa kapatid, dahilan sa aura na meron tayo, mga kapatid. Yung concern mo ay nandoon, pero dahilan sa kung ano ang meron sa laman na ito, na misinterpret yung isang bagay. Gusto mong gawin yung mabuti, pero ang nangyayari, yung kabaliktaran, mga kapatid.
At salamat na lamang dahilan yung desire na nandoon sa pagkataong loob mo ang nag-i-encourage sa iyo na gawin pa rin yung bagay na ito na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Dahilan kung wala na yung desire, mga mahal na kapatid, ang sasabihin mo na lang, pinapollow up ka na lang eh. Ganyan pa yung nangyari. Di ba? Di, wag mo na lang gawin yung bagay na ito. Pero hindi ganun yung kaisipan natin. Dahilan binago na tayo, mga kapatid. Nasusundan nyo, mga kapatid. Na gusto mong gawin yung mabuting bagay, pero iba yung nangyayari. Pero salamat, dahilan sabi rito, for I delight in the law of God after the inward man. Hallelujah. Sapagkat ako'y nagagalak. Ako'y naliligayahan sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Magkaroon ka lamang ng bagay na yan, malaking bagay na po yan, mga kapatid. Yan yung magdadala sa iyo na kahit malayo yung tahanan mo sa gawain ng Panginoon, sisikapin mo pa rin pumunta sa dakong ito. Di ba? Kapag ka merong kanyan, mahal na kapatid, napakarami pong magagawa na hindi kayang gawin ng isang normal na tao lamang. Di ba? Sa trabaho, antukin ka, pero sa panahon ng gawain, hindi ka inaantok. Yan yung pagkakaiba niyan, mga kapatid. I delight in the law of God after the inward man. Babaguhin ka nito, mga kapatid. Babaguhin ka ng desire na yan. Babaguhin ka ng delight na yan, mga mahal na kapatid. 360 degree. O 180 degree, mga kapatid. Pag 360 kasi, babalik ka lang ulit sa starting point mo eh. Di ba? So kapag meron ka ng delightful na ito sa iyong puso, mga kapatid, makikita mo lang yung sarili mo, bago na pala ako. Hindi na ako yung dati. Di ba? Di mo na lang mamamalayan yung dating nagmumura, hindi na nagmumura ngayon. Kung meron ka nito, mga kapatid. Yung dating pinapatagay, umuoo, pero ngayon patagayin ka, ayaw mo na. Di ba? Bakit meron ka ng delight sa kautusan ng Diyos diyan sa pagkataong loob mo, kapatid? At yan dapat yung meron tayo. Di ba? Yan dapat yung maranasan natin nung tanggapin natin ng ating Panginoon. Ibinigay niya yan sa atin, mga kapatid. At dahil hindi mo mapahalagahan yung bagay na yan, yes, hindi ka lalago talaga kung hindi mo yan mararanasan sa buhay mo. So, for I delight in the law of God after the inward man. Verse 23. Sabi rito. So, tapusin natin hanggang verse 25. Natapot, nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Diba? At dinadala akong biyag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. 24. O abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Sabi nga ng ating Panginoon, huwag kayong matakot sa pumapatay ng laman. Mas matakot kayo sa pumapatay ng espiritu, ng inyong kaluluwa. Yes, sa totoo mga kapatid, makakatakot naman talaga. Kapag ka buhay na natin, yung kapalit mga kapatid, pero salamat sa salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin. Verse 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Medyo malalim mga kapatid, pero tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. So yung verse 22, ito po talaga yung highlight sa akin dito, na for I delight in the law of God after the inward man. Diba? So, nawa, sikapin natin na magkaroon ng ganitong bagay na yung kagalakan sa salita ng Diyos na nagmumula dito sa ating pagkataong loob. Kapag meron tayo yan, mailagay yan sa puso natin, mga kapatid. Kahit walang magpaalala sa atin, kahit walang nakakakita sa atin, magagawa natin kung ano yung nakakalugod sa Kanya. Pero, yung tao kasi, sadya talagang yung laman na ito, mga mahal na kapatid, ito kasi ay kasalanan yung tumitira dito. Kapag wala nang nakakakita,
Naglalagay na ng kaisipan, dahilan yung laman may isip po yan mga kapatid. Ang kaisipan niyan ay yung pagbigyan, yung pita ng laman. Di ba? Yung panlasa niyan ay talagang nandyan. Kapag hindi mo yan nilabanan mga kapatid, dadalhin ka niyan sa pagsuway sa kalooban ng ating Panginoon. So sabi rito sa Isaiah 58 verse 13 to 14, ito po yung mga bagay na pwede nating makita para makuha natin yung pagkakaroon ng delight yourself in the Lord. Delight thyself also in the Lord. Kung magagawa natin yung verse 13 na ito, ibibigay sa atin yung verse 14. Basahin po natin mga kapatid. Kung iyong iuurong ang iyong paa sa Sabat, kapahingahan, anumang araw ito sa panahon natin, yan po yung Sabat natin sapagkat ang Panginoon ang ating Sabat. Kung iyong iuurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan. So sa English, basahin natin. If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holiday. So yan po ay araw ng pagkakatipon sa Panginoon. Yan po yung kapahingahan natin. So anumang araw yan na italaga natin, so yan po ay i-acknowledge din ng ating Panginoon sapagkat pinagkaisahan natin. Anumang pagkaisahan natin dito sa ibaba ng lupa, pagkakaisahan sa langit. So anumang araw po yan mga kapatid, pinagkaisahan natin. So sabi diyan, kung iyong iuurong ang iyong paa sa pagpunta sa gawain ng Panginoon, dahilan sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na marangal at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad. So ibig sabihin mga kapatid, dapat gawin natin kung ano yung tinalaga ng Panginoon na pagkakatipon, dapat nandoon tayo. Pero dahilan sa kalayawan na meron tayo, hindi natin nagagawa. So yan yung pinapakita ng talatang ito. Iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal at iyong pararangalan, i-honor natin, honorable, and shall honor Him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. So sabi sa Tagalog, nihahanap ng iyong sariling kalayawan. Ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. So ang pag-uusapan natin dito, hindi yung sarili natin, kundi ang salita ng ating Panginoon. Hindi yung kalayawan natin na yung iba, kung kailan sa panahon ng pagkakatipon, mamamasyal, family day, at kung ano-ano pang mga bagay. So ayaw yun ng ating Panginoon. At verse 14, so medyo malawak ito na verse 13, kung palalawakin lang natin, marami pong makukuha ito, mga kapatid. So verse 14, kung magkagayoy, sa English, basahin natin, then thou shalt delight thyself in the Lord. So kung mapapahalagahan daw natin yung araw na itinalaga ng ating Panginoon, at hindi natin susundin yung sarili nating lakad, kundi ang lakad ng Panginoon, at hindi natin nahahanapin yung kalayawan natin, mga kapatid, at hindi tayo magsasalita ng sarili nating mga kaisipan, at ang masasalita natin ay ang salita ng ating Panginoon, ay magkakaroon tayo, sabi rito, kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon. Then shall thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord has spoken it. Sa Tagalog, kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon, at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa. So spiritually speaking, mga kapatid, kapag yan ay pinag-usapan,
Yung mga bundok na yan, pangangabayuhin kita sa mataas na dako, ibig sabihin, mayroong kinalaman yan, naiaangat ka ng ating Panginoon. Yung mga pagsubok, mga problema ng pagsubok, mga mahal na kapatid, mga bundok ng problema, rather, mga kapatid, iaangat tayo ng Panginoon. Di ba? Lalagpasan lang natin yan. Pakakanin kita ng mana ni Jacob ng iyong ama. Makalangit yan na pagpapala, mga mahal na kapatid. Makalangit na salita sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Di ba? Tulungan nawa tayo ng Panginoon na maintindihan ito. Kung magkagayon, malulugod ka nga sa Panginoon. Di ba? Magta-travel ka, pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa. Marami kang makikita, mga kapatid. Spiritually, marami kang makikita. Pakakanin kita sa mana ni Jacob. So, spiritual mana, walang iba ang salita ng Diyos. Sapagkat sinalita ng bibig ng ating Panginoon. So, minsan kasi, mga kapatid, magpapakaligaya lang yung isang tao sa panahon na siya ay nasa kasaganaan. Magpapakaligaya lamang yung tao kung kailan walang problema. Yan ang minsan nararanasan ng mga mananampalataya na ang sarap maglingkod sa Panginoon kapag walang problema. Ang sarap mawis sa Panginoon kapag natutugunan yung pangangailangan. Ang sarap maglingkod sa Panginoon dahilan lahat ng aking hiling ay pinagkakaloob niya. Pero paano kaya, mga mahal na kapatid, kung kayo po ay nasa pagsubok, kung kayo po ay nasa kakulangan, kung kayo po ay nasa kasalatan, nasa karamdaman, nasa pagsubok, nasa problema, nasa pagkakautang, paano tayo magpapakaligaya sa Panginoon? Di ba? Ang likas na meron sa laman, mga kapatid, magmumukmuk. Ang likas na meron sa laman, magagalit, tuturo kung sino-sino para masisi. Yan yung laman, mga mahal na kapatid. Yan yung struggle. Paano tayo magpapakaligayo sa Panginoon? Kung yung nangyayari sa buhay natin ay tila baga hindi yun yung inaasahan natin. So sa Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19, tingnan po natin, mga kapatid. Sabi rito sa Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19, sabi dito, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, mayroong kinalaman sa pagkain, mayroong kinalaman sa pangangailangan, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang bunga ng olibo ay maglilikat at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Wala, mga mahal na kapatid. Verse 18, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos na ang aking kaligtasan. Di ba? Pinapakita dito, mga kapatid. Bagamat ang puno ng igos hindi namumulaklak, mayroong kinalaman sa pagkain. Ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Yan ay production ng alak na yan, mga mahal na kapatid. So yan ay mayroong kinalaman na sa hinahanap ng laman, mga mahal na kapatid. Ang bunga ng ulibo ay maglilikat at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Salat na eh. Mayroon ng kakulangan. Pero anong sinasabi? Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Verse 19, sabi pa rito. So, hindi po yan simpleng rejoicing lamang na akala natin, mga kapatid. Hindi po yan simpleng mensahe na rejoicing. Paano ka magiging masaya sa panahon na walang-wala ka? Paano ka magiging masaya kung wala ka ng sinasaing? Yung anak mo, wala kang maibigay na baon. Di ba? Yan talaga, dapat lumitaw, mga mahal na kapatid, kung totoong may kaligayahan tayo sa Panginoon. Di ba? May pangangailangan, kinabukasan Lunes, walang pera, walang pambaon. Di ba?
Diyan lilitaw kung sino talaga tayo. Kung ano talaga yung meron sa pagkataong loob natin. Ano yung pipiliin mo? Yung gawain na sa halip na ikaw yung bigyan, ikaw pa yung nagbibigay? Kung sa kaisipan lamang ng tao, mga kapatid. Di ba? Iisipin ng ilan na hindi pa converted, wala namang ambag sa akin, yung pagsisimba-simba na yan eh. Sabi pa nga nila, yung pastor yung nakikinabang. Di ba? Kung hindi lang mabubuksan yung spiritual natin, mga kapatid, titingnan lang natin yung kaisipan ng mga hindi converted. Di ba? Ma-appreciate natin, mga kapatid, na kaya tayo nandito. Wala man tayong makuhang pera o pinansyal. Di ba? Ang mahalaga, maligaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ay walang katulad, mga mahal na kapatid. So sabi rito sa verse 19, si Jehovah na Panginoon, siyang aking lakas. At ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. Ano ba yung paa na meron sa usa, mga kapatid? At ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako, sa pangulong manunugtog sa aking mga panugtog na kawad. So sabi rito, at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng mga usa. So sinis ko, mga kapatid, ano ba yung meron sa paa ng usa? Sabi doon, mga kapatid, kapag ka daw ang pinapakita dito ay paa ng usa, makikita natin yung stability and agility. Na kahit sila ay lumakad sa matatarik na bundok, hindi sila matitisod. Hindi sila madudulas, mga kapatid. Hindi sila matutumba, hindi sila madarapa. Sinabi doon, matutulis na bato. Kagaya na Apostol Pablo, ikaw ay sumisipa sa isang matulis na bato. Mahirap yun, mga kapatid. Pero sabi nga, at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. So, hindi yan madaling matisod, mga kapatid. Mabilis yan, agility, and stability. At ako'y palalakarin niya sa aking mga matataas na dako. So, kapag ka itinataas tayo ng ating Panginoon, alam natin yung ibig sabihin. Pinapanagumpay niya tayo. Pinapanagumpay niya tayo sa lahat ng mga pagsubok. Ibig sabihin, nag-overcome tayo. Mayroong restoration na nangyayari and victory. Amen. So, tingnan natin yung isang character sa Bible, mga kapatid. Yung taong ito ay nabanggit din ng ating kapatid nung nakaraang linggo. At itong verse din na ito, mga mahal na kapatid, yung kanyang binasa. Sa 1 Samuel chapter 30, verse 6, ating kapatid, Brother Billy, yung nabanggit nito. And David was greatly distressed. So si David ay totoong nagdadalamhati. Sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya, sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao dahil sa kani-kaniyang mga anak na lalaki at babae. So, nilusob po kasi sila, mga kapatid, ng mga Amalisita at dinala ng mga bihag yung nandoon sa bayan ng Huda. Kasama yung dalawang asawa ni David. Kaya talagang nagdalamhating totoo si David. 3 days na hindi pa kumakain si David eh. Tapos ito pa yung mababalitaan mo. Ano kaya yung gagawin mo? Hindi ka na kumakain, pagod ka pa sa pakikipagbaka, at pag uwi mo pa sa inyong tahanan, wala yung asawa mo. Kinuha ng iba. Yung mga kapitbahay mo, gusto ka pang batuhin. Di ba? Sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan, ikaw yung hari. Ikaw yung nangunguna. Ano yung gagawin mo? Yung pangangailangan, wala. Yung asawa mo na pwede mong kapitan, kinuha pa ng kaaway mo. Di ba? Nagdalamhating totoo si David. Pero salamat dahilan mayroong delightful na nangyari sa buhay ni David. Sabi rito, mayroong karanasan si David. Paano siya nagtitiwala sa Panginoon? Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon. Sa English kasi napakaganda, mga kapatid.
But David encouraged himself in the Lord his God. At ang makagagawa lamang yan, mga kapatid, sila na mayroong karanasan kung paano sila nagpapakaligaya sa Panginoon. Kaya mo kayang gawin yan, kapatid, sa kabila ng mga bagay na pinagdaraanan mo ganyan. Diba, ang gagawin natin, sasangguni tayo sa ibang tao. Pero si David dumirekta sa Panginoon dahilan nandoon yung kanyang tiwala. So, but David encouraged himself in the Lord his God. So, nagpakatibay siya, in-encourage niya yung kanyang sarili. Kaya ba natin to, mga kapatid? Pero hindi kasi, bilang isang tao, kapag ka may mga pinagdaraanan tayong ganito, wala eh. Minsan pa nga, nagagalit na tayo. Minsan, kung ano-ano pa yung nasasabi natin, sinisisi natin si ganito, sinisisi natin dito, kung ano-ano pa yung nagagawa natin. Pero si David, mga kapatid, dahilan meron siyang kilala na isang Diyos na kanyang pinagtiwalaan mula nung siya ay bata pa, iniligtas siya sa pangil ng mga lobo. Kapag kinukuha ng mga lobong ito o gustong patayin yung kanyang binabantayang mga tupa, iniligtas siya ng ating Panginoon. At maging mga ng kaharapin niya si Goliath, mga kapatid, hindi siya nag-alinlangan sapagkat alam niya ang Diyos ay kasama niya. Kaya nang maranasan ito ni David, talagang na-distress si David, nagdalamhating lubos, wala siyang ibang mapaghahawakan, wala siyang ibang matatakbuhan. Siya yung inaasahan ng mga taong ito. Kanino pa siya pupunta? Salamat na lamang. Sa kabila ng kanyang panghihina, walang nakain ng 3 araw, mga kapatid. Salamat na lamang dahilan yung kanyang kaisipan ay nasa tama pa rin, mga kapatid. Alam niya kung kanino siya lalapit. Alam niya kung kanino siya sasangguni, mga kapatid. But David encouraged himself in the Lord his God. Pero tayo, konting pagsubok lang, wala na, di mo na makausap. Diba? Wala lang pera, wala na, kaway mo na yung asawa mo. At napakarami pang mga bagay. At yung sumunod na talata, mga mahal na kapatid, verse 7. Sa kabila na gano'n yung naranasan ni David. At sinabi ni David kay Abiatar, na saserdote na anak ni Himelech, sinasamo ko sa iyo na dalhin mo rito ang ipod. At dinala doon ni Abiatar ang ipod kay David. Isang mahalagang bagay sa pagsangguni sa ating Panginoon para maranasan yung kasagutan sa ating Panginoon. Verse 8. At sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, kung aking hahabulin ang pulutong na ito, ay akin kayang haabutan sila? At sinagot niya siya iyong habulin sapagkat tunay na iyong haabutan at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Di ba? Sapat na yon kay David, mga kapatid, para gawin niya yung nararapat na gawin ng isang hari. So kung walang Panginoon sa buhay ng isang hari, wala na, magmumukmuks na. Maglulupasay na lang, mga mahal na kapatid, wala nang gagawin. Pero yan yung kaibahan ng isang tao na mayroong pinagdaanan na kung paano siya nagpakaligaya sa Panginoon. Nasa ups and down man siya sa buhay na ito, nasa taas man siya, nasa baba man, mga mahal na kapatid, alam niya kung kanino siya tatawag at magtitiwala. Sa verse 9 hanggang sa mga sumunod na talata, ang madaling salita, nabawi niya. Napatay niya yung mga lumusob sa kanyang bayan. Madaling salita, nang makakain si David, mga mahal na kapatid, nakapanumbalik yung kanyang malinaw na isipan. Diba? So, basahin nyo na lang po sapagkat ang oras ay hindi magpapaintulot, mga mahal na kapatid. So, encourage yourself in the Lord. Paano po natin ito gagawin, mga kapatid? Diba? Napakasarap pong maranasan yan.
Sa personal experience po yan, mga mahal na kapatid, bilang isang mananampalataya. Di ba? Kapag mayroon kang pinagdaraanan, wala kang ibang malapitan, wala kang ibang makuhanan ng advice. Di ba? Yan yung napakasarap na wala kang ibang kailangan kausapin kundi ang Panginoon lang. Hindi ang asawa mo, hindi ang kapatid mo, minsan hindi ang pastor mo kundi ang Panginoon lang. So, encourage yourself in the Lord, mga mahal na kapatid. Sabi pa nga sa John chapter 15, verse 7, "If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you." Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So, pangako po yan ng ating Panginoon. So, bago ka humingi sa Kanya, mag-abide ka muna sa Kanya. Magpakaligaya ka muna sa Panginoon bago mo hingin ang napakaraming mga bagay. Dahilan baka humingi ka ng humingi, hindi naman pala kalooban ng Panginoon. Pero kung uunahin mo manatili muna sa Kanya, sa Kanyang mga salita, alam mo kung ano yung hihingin mo. Diba? Kasi maraming humihingi sa Panginoon, hindi naman nananatili sa Kanyang presensya. Humihingi ng kung ano-anong mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Nasusundan niyo, mga kapatid. Ibang bagay yung humihingi sa Panginoon na alam niya kung ano yung hihingin niya. Kaysa sa isang mananampalataya na walang oras sa Panginoon at minsan nakakapagpatuto pa na humingi naman ako sa Panginoon, hindi naman niya ipinagkaloob. Yun yung problema, mga kapatid. Dahilan walang panahon sa salita ng Diyos, walang panahon sa presensya ng Panginoon. Pero humihingi din, pero hindi pinagkakaloob ng Panginoon. So sabi rito sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3, isa ring talata, mga mahal na kapatid. "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly." Minsan kasi, mga kapatid, mas maligaya tayo nakasama yung mga unbeliever. Mas maligaya tayo nakausap sila. Mas maligaya tayo sa kanilang mga payo. "Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night." So, ibang bagay. Kung yung isang tao, isang mananampalataya, ay ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Amen. "And he shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Napakasarap niyan, mga mahal na kapatid. Kung ang kaligayahan talaga natin ay ang salita ng Panginoon, kaligayahan natin ang kalooban ng Panginoon, kaligayahan natin ang kagawain ng Panginoon, unti-unti na lang yang lalabas, mga kapatid. Kagaya ng isang puno na itinanim sa siping ng tubig. Di ba? Hindi titigil sa pamumunga. Sa kanyang season, hindi mawalalaglagan o hindi mawawalan ng dahon, which is a fellowship, mga mahal na kapatid. Yan yung nagdadahon. Fellowship po yan. Amen. "And whatsoever he doeth shall prosper." Ano man yung kanyang ginagawa, pinagpapala yung taong ito. Amen. So, nalulugod ba tayo kahit walang blessing? Nalulugod ba tayo kahit nasa kakulangan tayo? Kung oo, ang sagot natin, yes. Nandyan na po sa ating pagkataong loob yung pagkakaroon ng kasiyahan at kaligayahan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, tingnan din natin ang isang taong ito
habang may pagkakataon pa. Si Job, kilala po natin mga kapatid. Sabi rito sa Job chapter 1 verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at tumihiwalay sa kasamaan. Is an upright man, sabi niyan sa Ingles, mga kapatid. Pinagmalaki ng ating Panginoon si Job. Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil. Kaya tayong ipagmalaki ng ating Panginoon. Yes, sa katayuan natin ngayon, mag-aalinlangan tayo na sumagot. Kaya tayong ipagmalaki ng Panginoon. Pero minsan, mga kapatid, yung tanong na ito, tingnan din natin, kaya tayong ipagmalaki ng Panginoon. Tingnan natin yung buhay natin, yung mga mali natin. Yes, iba yung nakikita ng Diyos sa nakikita ng tao. Totoo po yun, mga kapatid. Iba yung nakikita ng Diyos at iba yung nakikita ng tao. Kahit si Job, mga kapatid, kung iisipin niya sa kanyang sarili, bigo siya. Pero dahilan ang Diyos ang naglayon, ang Diyos ang nagtalaga sa kanya na ito yung kanyang dapat danasin, ang Diyos ay hindi nabigo sa kanyang sinabi. So, gaano kalala yung trials na meron si Job, mga kapatid? Kung babasahin kasi natin, napakarami. Di ba? Nawala yung ari-arian niya. Nasunog, ninakaw. Namatay yung 10 niyang anak. Isang anak nga lang, mga kapatid. Talagang nanlulumo na tayo. Pero si Job, 10 anak niya, sabay-sabay, nawala. Nagkasakit si Job. Nang walang lunas, na hindi alam kung paano nangyari. Nangangati, may bukol dito, may bukol doon, may nana, may paso, at kung ano-ano pang mga bagay na kanyang naranasan. At maging man doon sa Job chapter 2 verse 9, kung ating titingnan, basahin natin Job chapter 2 verse 9, nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Kapag yung asawa mo magsalita ng ganyan, wala na. Sagutin ka nga lang ng asawa mo, wala na. Magbi-breakdown ka na eh. Yan pa kaya, mga kapatid, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo na ang Diyos at mamatay ka. So lahat ng meron si Job, mga mahal na kapatid, tila baga bumaliktad sa kanya. At nangyari pa, yung 3 kaibigan niya na pumunta sa kanya, inakusahan pa siya, mga kapatid. Kaya nangyayari sa iyo yung mga bagay na yan dahil meron kang ginawang mali. So paano mo gagawin yan, mga kapatid? Paano ka magpapatuloy sa paglilingkod? Yung asawa mo, yung mga anak mo, yung kaibigan mo, lahat. Walang makatulong sa iyo. Salamat dahil merong David. He encouraged himself in the Lord. Amen. Yung asawa, mga kapatid, nandyan. Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Diba? Pero ano yung ginawa ni Job? Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagpaliban na katagpuin ng ating Panginoon. Pero tayo, wala lang pangangailangan, wala na sa gawain. Yan yung pagkakaiba. Job didn't delight in what God gave. Hindi naliligayahan si Job dahilan sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. He delighted in God who gave, mga kapatid. Naliligayahan si Job dahilan mayroong Diyos na nagkakaloob sa kanya. Ibang bagay yun, mga kapatid. Mayroong mga tao na pwedeng maligayahan dahilan mayroong ipinagkakaloob sa kanila. Pero ibang bagay kapag yung isang mananampalataya naliligayahan dahilan mayroong Diyos na nagkakaloob sa kanya. Amen. Hallelujah.
Sa kabila ng mga pinagdaanan ni Job, hindi niya sinira yung pananampalataya niya. Hindi siya nagbuka ng salita, mga kapatid, na laban sa kung ano yung pananampalataya niya. Diba? Sabi nung kanyang asawa, sumpahin mo na ang Diyos. Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Pero ano yung sinabi ni Job, mga kapatid? Job 13 verse 15, nanindigan siya na ang Diyos pa rin ang kalakasan niya. Amen. Sabi rito sa verse 15, bagaman ako'y patay niya, akin ding hihintayin siya, gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Though he slay me, yet will I trust in him. Di ba? Gaanong pangungusap yan, mga kapatid? But I will maintain mine own ways before him. Mananatili pa rin ako sa daan na nilagay niya sa aking sa kanyang harapan at sa harap ko rin. Diba? Pero tayo, mga kapatid, kaunting pagsubok lang, wala na. Hindi nadadalo ng gawain. So, pinili niyang hindi magsalita ng laban sa Diyos. Ibang bagay po yun, mga kapatid. So, naninindigan si Job na ang Diyos pa rin. Sa Diyos pa rin siya magtitiwala. So, sa Job chapter 19, verse 25 to 26, mga kapatid, sabi pa niya rito, for I know that my Redeemer liveth. Ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. I know my Redeemer liveth and he shall stand at the latter day upon the earth. Di ba? Ibang bagay. Yung buhay ni Job, mga kapatid. Although mayroon siyang karangyaan bago pa man mangyari yung maraming sakuna. Yes, nababad si Job sa presensya ng ating Panginoon. Di ba? Kaya dapat yung antas ng ating buhay, physical man, sa literal man, ay dapat sabay na umaangat ng ating spiritual na kalagayan. Di ba? Sabi pa nga ni Abraham, mga mahal na kapatid, power without character is satanic. So yung kapangyarihan o kaya yung kayamanan without character is satanic. Di ba? Yung pera na yan, mga mahal na kapatid, na ipinapagamit sa atin ng ating Panginoon, kung walang kasabay na character, mga kapatid, delikado. Di ba? Kasi kung ibinibigay yung pangangailangan natin, pero yung character natin hindi rin tumataas, delikado po. Kasi pag mawala yung pera, mawawala din tayo. Naintindihan po ba, mga kapatid? For I know that my Redeemer liveth, and he shall stand at the latter day upon the earth. So alam niya, natatayo ang Panginoon. Kung tatayo tayo para sa Panginoon, tatayo rin ang ating Panginoon para sa atin. Hindi tayo pababayaan, mga kapatid. At sa kabila ng napakaraming mga bagay na nangyari, yung mga kaibigan ni Job, pinaparatangan siya ng kung ano-ano, mga kapatid. Dahilan meron kang nagawang mali, kung ano-ano pang mga bagay, basahin nyo na lang po, mga kapatid. Ano yung nangyari? Iningatan ni Job ang kanyang sarili. Naniniwala pa rin siya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Mayroon man siyang mga ganitong bagay o wala, still ang pananampalataya ni Job ay nasa Panginoon. Sa Job chapter 42 verse 10, sabi rito, and the Lord turned the captivity of Job. 42 verse 10, at inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Tinoble ng Panginoon kung anong meron siya. Ibinalik ng doble. Basahin nyo na lang po, mga kapatid, 14,000 na tupa, 6,000 kamelyo, binigyan ulit ng 10 anak, mga kapatid. Amen. Diba? Kung tayo magtitiis, mga mahal na kapatid, at mananatili na panghahawakan ng salita ng ating Panginoon, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon.
still, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Hallelujah. At sabi pa rito, mga kapatid, so hindi nag-delight si Job, hindi naliligayahan si Job dahilan masaya yung buhay niya, na merong mga pangangailangan, merong anak na, yung una kasi niyang mga anak, mga kapatid, ay mga unbeliever din eh. Kung ano-ano yung mga ginagawa. Yung kanyang asawa, unbeliever din. Salamat na lamang dahilan inalis ng Panginoon yung mga taong yun na toxic kay Job, mga kapatid. At pinalitan ng isang asawa na mayroon din pagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah. So, hindi naligayahan si Job dahilan masaya na siya sa buhay niya. Kundi higit siyang naliligayahan dahilan kilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Nawa, ganun din po tayo, mga kapatid. Kaya nawala man yung mga bagay na ito na kanyang tinatangkilik, ang gusto niya ay wag mawala yung Diyos na pinanggalingan ng lahat ng kanyang pangangailangan. So sa Psalms 37 verse 23 to 24, so alam ko na alam nyo rin ito, mga kapatid. Sabi rito, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon. Yan lang po, mga kapatid. Sapat na po yan. Ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na tinatahak natin sa panahon natin ngayon, lahat yan tinalaga na ng ating Panginoon before the foundation of the world. Amen? Ano man yung kalagayan natin ngayon, may sakit man tayo o wala, mayroon man tayong pangangailangan, wala man tayo ng ganitong bagay, lahat yan tinalaga na ng ating Panginoon. Kung tayo tinalaga ng ating Panginoon, iisa yung tutunguhin natin patungo sa kanyang presensya, mga kapatid. Iba-iba lang yung pinagdaraanan natin, pero depende pa rin sa atin, mga kapatid, paano ba natin titingnan yung mga bagay na meron tayo sa panahon natin ngayon. Diba? Hindi tayo pare-pareho ng pinagdaraanan. Yung iba sa atin, mayroong kakayanan, yung iba sa atin, wala. Pero hindi doon nakatingin ang ating Panginoon. Nakatingin ang ating Panginoon paano natin tingnan yung buhay natin. Amen, mga kapatid? May pangangailangan ka man, nagkukulang ka man o hindi, ang tinitingnan ng Diyos ay kung paano yung puso natin higit pa na nagtitiwala at nagpapakaligaya sa ating Panginoon. Nawa, naintindihan niyo po, mga kapatid. Sabi rito, at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Masaya ba tayo sa lakad natin, mga kapatid? Makakapagsabi, ay, hindi ako nasisiyahan. Kasi, dito pa rin ako, may pangangailangan. Yes, ibinigay ng Panginoon yung pangangailangan mo na yan para higit mong ma-appreciate kung gaano kaganda ang magtiwala sa Panginoon sa kung anong kalagayan meron ka. Siguro, di nyo ako nasusundan, mga kapatid. May pangangailangan po ba tayo, mga kapatid? May katugunan ba mula sa Panginoon? Biglang humina. Kasi kung hindi natutugunan yung mga pangangailangan natin, iba yung bagay na pinaghahawakan natin sa Panginoon. Pero nandyan naman po kasi yung salita ng Diyos. Minsan hindi namin nababanggit, pero nandyan yung Espiritu na nag-guide sa inyo kung ano yung tamang salita na sumusunod sa mga bagay na ipinapangusap ng kanyang mga lingkod. So the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Verse 24, sabi rito, bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Amen. So, although mabuwal, pero hindi lubos na mapapahiga. Matisod man, hindi lubos na aalis, mga mahal na kapatid. Ano pa man mangyari sa buhay natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon kung nandyan pa rin yung pagkilala natin sa Kanya. Pero kung hindi na tayo kikilala sa ating Panginoon, yes, yan na yung pagkakataon na
na talagang papahintulutan na niya na mapalayo tayo sa Kanya. Intindihan po ba mga kapatid? So Psalms 37 verse 4 to 7, balikan natin yung ating teksto. So, delight thyself also in the Lord. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. So, kagaya po ng sinabi ko kanina mga kapatid, mas nauuna na magpakaligaya sa Panginoon kaysa ipagkaloob yung mga nasa ng ating mga puso. Dahilan iba kapag ka na-build yung foundation kaysa sa mga bagay na ito na hinihingi natin. Parang construction din yan, yung ating arkitekto nandito. Hindi mo ma-appreciate yung design, mga kapatid, na napakaganda ng outward kung yung foundation ay hindi matibay. Di ba? Dahilan kung eksperto yung titingin yan at titingnan yung foundation yan, gaano man kaganda yung building na yan, kung yung foundation ay hindi matibay, walang halaga. Kasi in danger. Nasa danger, mga mahal na kapatid, yung safety ng mga tao. Kagaya din yan sa pagpili ng mapapangasawa, mga kapatid. Aanhin mo yung kagandahan ng panlabas kung yung pagkataong loob naman ay hindi matibay na pagtitiwala sa Panginoon. Kaya yung mga pipili, mga mahal na kapatid, ng kanilang mapapangasawa, huwag lang kayong titingin sa outward appearance. Tingnan ninyo yung character, mga kapatid. Yung character na mayroon bang pagtitiwala sa Panginoon, yung character na kapag ka may pagsubok o kaya mayroong pangangailangan, kanino siya lalapit? Diba? Verse 5, nabi rito, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So, iba yung nagtitiwala. Verse 5, taran. Ihabilin mo ang iyong lakad, i-commit mo ang iyong lakad, at tumiwala ka rin naman sa Kanya. At anumang bagay na ito, pangyayarihin ng ating Panginoon. Verse 6. Ito pa yung kasunod, mga kapatid. At Kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran. At ang iyong katulan ay gaya ng katanghaliang tapat. So kapag ka na-test ka na kasi, mga kapatid, na-test na yung integrity mo, yung credibility mo, mga kapatid. Parang liwanag lang yan, mga kapatid, na hindi maikukubli. At kapag ka ganyan din yung character natin, mga kapatid, pangalan mo palang banggitin, kilala ka na. Hindi yan maitatanggi, nino man. So, Kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran, your righteousness. At ang iyong katulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Diba? Verse 7, sabi rito, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. So yan kasi minsan, mga kapatid, yung nabanggit na yan, huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Minsan tinitingnan natin yung ibang tao. Pagka pinagpapala sila, nalulungkot tayo. Meron bang ganito dito, mga kapatid? Di ba? Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Na tila baga minsan yung buhay pananampalataya tinitingnan bilang isang competition. Kapag ka yung isang kapatid pinagpapala, tinitingnan yung kanyang sarili na hindi pinagpapala, malungkot na. Kapag yung kanyang, o kaya siya mismo, o kaya yung isang kapatid, saka yung isang kapatid pinagko-compare, yung isa malapit sa kanya, yung isa hindi. At kapag ka yung malapit sa kanya nasasapawan, apektado, malungkot din. Yan yung mga character, mga kapatid, na dapat nating ma-overcome. Na tila baga yung buhay paglilingkod na ito nagiging competition. Hindi po ito competition, mga kapatid. Nagtutulungan tayo dito, mga kapatid. Hindi para tayo ang itaas, kundi ang maitaas ay ang ating Panginoong Jesucristo. At minsan may mga bagay na pinapahintulutan ng ating Panginoon
Minsan mga pagsasaayos na nangyayari sa ating iglesia, mga mahal na kapatid, na tila baga mayroon tayong panig dito at panig tayo doon. At hindi yun kinalulugdan ng ating Panginoon. Alam ko masusundan nyo yung bagay na gusto kong tunguhin sa bagay na yun. Diba? Kapag ka may gusto tayong isang bagay at hindi nangyari, magtatampo na tayo sa Panginoon. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. So, rest in the Lord and wait patiently for Him. So, hindi po ito competition, mga kapatid. Ito po ay sama-sama po tayo dito, nalalago. Hindi po tayo dito nagpapaligsahan. Ay, ako malago kaysa kay ganito. Ay, ako ay pinagpapala kaysa kay ganito. Di ba? Kung pinagpapala siya, maging matuwa ka. Matuwa ka dahil pinagpapala siya. Pero kabi kasi ng verse na ito, kapag ka may pinagpapalang iba, nababalisa eh. So, hindi po yun yung character na nais ng Panginoon sa atin. Diba? Nais ng Panginoon na mahayag sa atin kapag ka mayroong itinataas ang ating Panginoon, dapat isa rin tayo sa nakikiisa na mayroong kasiyahan para sa kanila. Pero minsan talaga kasi, mga kapatid, yung laman talaga mahina eh. Kapag ka yung pinapaboran niya ay hindi nangyari, apektado talaga, mga kapatid. Kaya makikita natin dito, kanino ba tayo tumitingin? When God becomes your delight, mga mahal na kapatid, lahat ng nangyayari sa paligid natin, ito ay kinagagalak natin dahilan. Ang lahat ng ito, sabi nga doon, the steps of a good man are ordered by the Lord, mga kapatid. Lahat ng nangyayari, lahat ng ito ay tinalaga ng ating Panginoon. God tests our character, mga kapatid. Sinusubok niya ang ating character. Sinusubok niya ang pagtitiwala natin sa Kanya. At kanino ba tayo nakatingin? Sa Panginoon ba? Sa Diyos ba? O sa tao lang, mga mahal na kapatid? So, sa uling mga pangungusap, mga kapatid, sabi rito, doon sa verse 4 na ating pinakateksto, delight thyself also in the Lord. So, di ko alam kung paano nyo po tinitingnan ang bagay na ito. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Paano ba tayo nagpapakaligaya sa Panginoon? Paano ba natin ina-appreciate ang mga bagay na meron tayo? Especially na lang, nandito tayo sa gawain, mga kapatid. Masasabi kaya natin, pagkatapos ng gawain, mayroon kaya tayong naranasan na naging maligaya kaya tayo sa Panginoon? Yes. Ano kaya yung masasabi natin? Lord, maligaya ako sa gawain na ito dahil sa anong bagay? Diba? Yan kasi yung tanong, mga mahal na kapatid. Kahit ako, tanong ko yan, mga kapatid. Paano ba tayo makakapag-delight sa Panginoon? Paano ko ba mararanasan na yung isang gawain na masabi ko talaga naging maligaya ako? Yung buong gawain, mga kapatid, naging maligaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok, mga problema na meron tayo, still, nararanasan natin yung kaligayahan sa presensya ng Panginoon. Hindi ko alam kung gaano kalalim yung gustong hugutin ng Panginoon sa talatang ito. So, hindi ko kasi tinitingnan yung He shall give thee the desire of thine heart dyan eh. Ang tinitingnan ko, paano tayo magpapakaligaya sa harapan ng Panginoon. Nung nakaraan, nabanggit ko, dahilan sa hiya, hindi natin nagagawa yung karapat-dapat sa Panginoon. At napakarami pang mga bagay. Well, iiwanan ko sa inyo yan na tanong, mga kapatid. Nawa, hanapin nyo yung kasagutan sa Panginoon. Lord, paano ba ako magiging maligaya sa paglilingkod sa iyo? Diba? Kayo na po yung bahala sa katanungan na yan. Well, si Brother Ding naman po, nangangaral din na isang tanong yung kanyang iniiwan. At kapag ka bumalik siya, tanong pa rin, nandoon pa rin. Ibig sabihin, mga kapatid, minsan pinapaintulutan ng Panginoon
na yung tanong ay manggaling mismo, o kaya yung sagot ay manggaling mismo sa Kanya at hindi sa tao, mga kapatid. Kaya yan po yung nais kong iwanan sa inyo. Paano po tayo magkakaroon ng kaligayahan sa Panginoon? Kasi kung ako lang yung sasagot, mga kapatid, hindi ko masasagutan yung mga hinihingi nyo sa Panginoon na mumula sa inyong mga puso. Diba? Nung tayo unang maglingkod sa Panginoon, ganoon na lamang yung kagalakan natin. Pero kung kailan lumago tayo sa paglilingkod, tila baga nabawasan yung kaligayahan na meron sa puso natin. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Dati, wala naman yung mga instrumento. Dati, gitara lang. Dati nga, apela lamang. Pero iba yung kaligayahan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Pero nang ibigay na tuloy ng Panginoon yung mga bagay na ito, tila baga, mayroon nang pumipigil sa atin. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Nung dati, simple lang tayo manamit. Hindi pa nakakapagplantsa minsan. At kung ano pang wala tayo, mga kapatid. Pero still, nag-i-enjoy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin lang nito, mga kapatid, meron tayong nais na kauhawan sa paglilingkod sa Panginoon. Still, malapit nang pumarito ang ating Panginoon, inihanda tayo, pero nais ng Panginoon, lubusin natin yung paglilingkod natin sa Kanya. Ibigay natin yung the best sa Panginoon. Diba? Huwag tayo maging traditional, mga kapatid. Minsan nga, kagaya na tayo ng Katoliko na diba? Kung ano yung pinapagawa nung nasa pulpito, ganun din yung gagawin natin. Hindi ganun, mga kapatid. Kagaya nga kanina, yung judge, mga kapatid, yung hukom, mga mahal na kapatid. O kaya yung attorney, di ba? Na nangungusap sa kaibuturan ng ating mga puso. Alam niya kung ano ang kailangan natin. Alam niya yung defense na meron tayo, mga kapatid. Alam niya kung ano yung tama. At alam ng Panginoon kung saan tayo magpapakaligaya. So, hindi tayo pantay-pantay. Paano tayo magiging maligaya sa Panginoon? Di ba? At ang Panginoon ang nakakaalam paano niya tutugunan ang pangangailangan sa ating pagkataong loob. So, delight thyself also in the Lord. So, yung title ko po kasi, when God becomes your delight, ano yung mga susunod? So, pagkakatiwala ko sa Panginoon, ay ano yung mga susunod sa title na yan? When God becomes your delight, hoping na sa mga susunod na panahon, mga kapatid, mayroon na tayong idurugtong doon. When God becomes my delight, etc., etc. Pwedeng idugtong rin natin, He shall give thee the desires of your heart. He shall give you something na higit pa napapatibayin niya. Higit pa na magiging matibay ka sa paglilingkod. Kaya, mga kapatid, kung ang Diyos talaga ang totoong delight natin, at may mga bagay na sumunod dyan, at inilayo tayo sa Panginoon, well, mayroon naging problema. Dapat, kung talagang yung bagay na ginagawa natin sa panahon na ito, ay talagang nasasabi natin, Lord, ito yung plano mo para magkaroon ako ng kaligayahan sa iyo. Dapat, mga kapatid, yung mga sumunod dyan, higit ka pang palalapitin sa Panginoon, higit ka pa niyang patitibayin sa paglilingkod sa Panginoon, higit ka pang magtitiwala sa Panginoon habang nagpapatuloy yung taon, yung araw na ito na tayo naglilingkod sa Kanya. So nawa, mga kapatid, tulungan tayo ng ating Panginoon na higit pa na maging masigla sa paglilingkod sa Kanya, anumang pinagdaraanan natin, mga pagsubok, panlalamig, huwag tayong titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Dahil yung tumatalikod, mga kapatid, ay hindi kinalulugdan ng kaluluwa ng ating Panginoon. So sa oras na ito, tayo po magtitayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ang oras po ay hindi magpapahintulot. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa oras na ito, mga kapatid. At ibabalik ko po sa ating tagapanguna. Hallelujah. Yuko po natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. O, purihin ka.
Dakilang Diyos, hallelujah. Salamat sa iyo sa araw na ito. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataon na inilagi ng bawat isa sa amin. Unang-una, mapasa yung pisikal na simbahan sa dakong ito. At makapiling ang bawat mananampalataya, Panginoon, na sama-samang umaawit, sama-samang nagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon. Ngunit higit sa lahat, Lord, na higit namin na ikinagagalak ang iyong presensya, Panginoon, na aming maranasan sa araw na ito. Ang iyong presensya, ang iyong salita, Panginoong Diyos, na higit na nagpapalakas sa bawat isa amin. Na ito ang pinakalayunin namin, Panginoon, kung bakit kami naparito. At ito ang pinakalayunin namin, Panginoon, kung bakit kami nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Kaya Panginoon, sa oras na ito, hindi ko man alam ano ang mga bagay na hinihiling, mga dalangin, mga desires ng aking mga kapatid, Panginoon. Ngunit sa lamang ang tiyak, Panginoon, sa umagang ito. Nandyan ka para sa amin, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Ano man na aming ginagawa, Panginoon, palagi ka nakasubaybay sa bawat isa amin. Mayroong mang nakakakita sa amin o wala, Panginoon, still, tinitingnan mo ang kalagayan ng aming mga puso. Tinitingnan mo, Panginoon, ano na ba ang antas ng aming pananampalataya. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, ang may usal namin, tulungan mo kami, Panginoon. Palaguin mo kami, patibayin mo kami sa pananampalatayang ito. Dahil ang kagaya po ng aming binasa, kung kami magpapakaligaya sa iyo, Panginoon. Hindi ko alam kung anong paraan, Panginoon, gagawin ng aking mga kapatid. Ito ba ay sa pag-awit? Ito ba ay sa ministry na aming ginagampanan? Ito ba ay nasa tahanan kami, Panginoon? Magbabasa ng iyong salita? Magbubulay-bulay, Panginoon? O ano pa mang bagay, sabi pa nga ni Apostol Pablo, whatever you do, do all for the glory of God. At ito, Panginoon, ang nais mo sa bawat isa amin. Sa anumang bagay na aming nais gawin, sa anumang bagay na aming ginagawa, gawin namin ito sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. Nagtitinda man kami, Panginoon, mayroon kaming business, nagtatrabaho man kami, Panginoon, may nakakakita man sa amin o wala, ang nais mo, Panginoon, gawin namin ito sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. Kaya Lord, kung nakikita mo man sa amin ng aming puso ay mali, Panginoon, nandyan ang iyong salita, nandyan ang iyong lingkod, Panginoon, para ituwid ang bawat isa amin. Lord, nandito ang aking mga kapatid, hindi para maging kompetensya, Panginoon. Nandyan sila, ibinigay mo, Panginoon, para maging katulong. Maging katulong namin sa paglago, sa pagpapatibay ng aming pananampalataya, Panginoon. Nawa walang nag-iisip dito na kami ay kagaya ng nasa paligsahan, Panginoon. Ngunit lahat kami, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, kung kami ay nasa karera, Panginoon, hallelujah, nagtutumuling kami para sa isang reward. Pero sa paningin mo, Panginoon, kung magagawa namin ang karerang ito, matatapos namin, lahat po kami dito tatanggap ng aming mga reward, Panginoon. Kaya Lord, kailangan namin magtulungan sa bawat isa amin. Kailangan namin magpalakasan. Kailangan namin na kung kaya namin encourage ang aming sarili, Panginoon, maganda, Panginoon. Pero kung kailangan ng kapatid ng isang kapatid na mag-i-encourage sa kanila, gamitin mo ang bawat isa amin, Panginoon. For your own glory, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa amin. Sapagkat hindi namin ito kaya sa ganang aming sarili lamang, Panginoon. Well, si David, kagaya ng aming example, at si Job, Panginoon, kaya nila na matagalan ang mga pagsubok na ito na kahit wala silang sinasangguniang iba. Well, mayroong prophet, Panginoon, si Abiathar, Lord, na nandoon sa panahon o isang priest, Panginoon, sa panahon ni David na kanyang nasanggunian sa panahon na yon, pero nakadirekta pa rin sa iyo, Panginoon, ang iyong lingkod na si David. Ngayon din naman ang bawat isa amin. Nais mo, Panginoon, na higit na magtiwala kami sa iyo kaysa sa tao, Panginoon. Well, malaking bagay na mayroon kaming pastor, mayroon kaming mga lingkod na nandito, makakatulong para sa amin, Panginoon. Pero higit sa lahat, nakatingin kami sa kanila, pero masigit kaming
nakatingin, sa kanila rin tinitingnan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, ay direkta ang aming paningin sa iyo lamang, Panginoon. Dahil kung sa iyo kami nakatingin, Panginoon, hallelujah, hindi kami matitisod. Hindi kami mabubuwal, Panginoon. Sabi nga doon, mabuwal man, Panginoon, pero hindi lubos na mapapahiga, Panginoon. Kaya tulungan mo ang bawat isa amin, Panginoon. Ang aking mga kapatid na nandito, mayroong kanilang mga pangangailangan. Mga kapatid namin na hindi na nakakadalo, Panginoon, ano man ang kanilang mga pinagdaraanan, Lord, tulungan mo sila. Abutin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Kung ito man ay financial, Panginoon, abutin mo po, Panginoon. Pagkalooban sila ng trabaho, anumang mga resources na pwede na lang tanggapin na nagmumula sa iyo para sila po ay makapagpatuloy sa paglilingkod. Pero Lord, sabi kasi ng iyong salita, bago ang mga bagay na ito, unahin ka namin, Panginoon. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Dahil kung uunahin namin, ang katugunan ng aming pangangailangan at hindi nakasentro sa iyo, Panginoon, kapag ka mawala ang mga bagay na ito, babalik na naman kami sa dati naming kalagayan. Kaya Lord, inalis mo na kami sa ganong kalagayan. Binago mo na bawat isa sa amin. Hallelujah. Pinanganak na kami muli, Panginoon. Hindi na kami ang dating kami, Panginoon, na nabubuhay, kundi ikaw sa bawat isa amin, Panginoon. Kaya nawa, Lord, hallelujah, nandyan ka, nandyan ang iyong pangako, Panginoon. Tapat ka sa iyong pangako. Nandyan po ang aming pangahawakan, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa. Ingatan mo po ang bawat isa amin, Panginoon. Sa aming pag-uwi, sama kami naroon, Panginoon. Makita namin na ikaw. Maging man ang makita sa amin na ikaw, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, sa aming pag-iwahiwalay, patuloy ka naming tinataas sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoon, nakita mo ang kalagayan ng aming puso at masabi mo, Panginoon, na kung paano kami nais namin magpakaligaya sa iyo, ay ikaw din, Panginoon, ay naging maligaya sa araw na ito. Kaya, Panginoon, lahat ng aming mga pinagdaraanan, hindi ko man maisa-isa ito, Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Lord, katagpuin mo po ito at maging patotoo ito sa buhay ng bawat isa amin. At maging kalakasan, maging stepping stone, Panginoon, para sa higit na pagpapatibay ng aming pananampalataya. Kaya sa oras na ito, Panginoon, may balik lamang sa iyong pasasalamat, may balik lamang sa iyong papuri. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng ito. Binabalik ang pasasalamat sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen, mga kapatid? Ating palakpakan ang ating Panginoon. Amen.